ay na may namumurong big time. Rollback Wow naman! sa presyo ng mga produktong petrolyo. Thank you, God! Sa susunod na linggo yan. Next week lang, ha? Salamat tayo. Sa tansya po ng Department of Energy Bayan, higit 20 no? 2 piso lang. Grabe ka naman, Joe. 2 piso lang ang ikakalta sa kada litro ng gasolina, pero para sa akin, malaki na yan. Thank you, ha? Okay. Ano nga ba ang dahilan yan? Ha? Magandang balita ito. Dr. Rino ano ba ito? Director Rino Abad, Director Rino Abad ng DOE. Attorney Abad, magandang umaga. Magandang umaga, Kong Erwin, at saka magandang umaga din sa ating mga kababayan. Opo, Director, this is Aljo Bendijo. Sa ngalan pa rin ni Kong Erwin Tulfo. Opo, sige po. Okay. Magandang balita ito. Ano bang dahilan kung bakit ito magkakaroon tayo na para bang big time na ito eh. Big time rollback na ito. 2 piso pa naman per liter ng gasolina. Opo, ganun din ang diesel at kerosene. Starting next week. Kailan ho ito at ano po ang dahilan? Well, ang mga lumalabas ho na persistent na mga report nung kakaibang trend, ang tinatawag nila dito ay bearish po. For the past 4 months, Sir Aljo, ang price natin bullish masyado, meaning very strong ang pag-akyat. Ngayon parang ang projection is towards the end of the year ay medyo kalmado na ang price, pero hindi ho talaga masyadong bababa. May kataasan din ang projection, mga above 80. So ito hong ibig sabihin nito, nandyan na ho kasi ang effect ng production cap. Ngayon medyo nalulusaw na ho yan kasi for past 4 months yan ho ang talagang persistent na dahilan. Plus yung Middle East tension na wala namang actual supply disruption pero po nagkukos ng speculative increase ng price. But ngayon, recently ang lumalabas na report, unang-una ho, hindi ina-approve ng US Federal Reserve yung kanilang interest cut. Yung pagka-cut nung napakataas na interest rate na pinapakataw, above 5% ho sa US. Ito ay kadahilanan na very disappointing ho. Yung April nila na report, mataas pa rin ang inflation, mababa ang job growth rate sa bansa nila, at mukhang wala silang nakikitang economic growth na malaki masyado ngayong taon na to. Nasundan din ho yan, another report to, na masyadong lumalabas ngayon, ay itong report ng IMF doon sa assessment naman ng China economy, no? Nagkataon po na ngayong buwan nilabas yung report na yan at mababa ho ang projection naman ng IMF from above 5% to down to 4%. More than 4% na lang ho ang economic growth na inaasahan ng China. Ito'y nasusundan ho nung mababang demand sa fuel. Consistent din sa US. Meron ho kasing kasabihan na nag-i-inventory build up po. Meaning, gaya sa US, yung kanilang crude oil build up, yung kanilang storage ay tumataas ho. Ibig sabihin, hindi yung masyadong gumagamit itong dalawang malalaking ekonomiya na to. So, alam namin na towards the end of the year, hindi ho tayo sigurado na nami-maintain ng mga bansang ito ang medyong mababang inaasahang economic activity. Hindi ho natin masigurado yan. Kaya for the meantime, pasalamat ho tayo na ganito ho ang trend, pababa ho ang economic activity, but we don't be cautious pa rin ho tayo kasi any time of the year pwede hong bumabawi ho din kasi ang mga ekonomiya na yan eh. So ngayon, inaasahan lang ho natin na kalmado ho ang price, hindi ho tayo aakyat ng 90, nasa $84 per barrel na ho tayo. Remember, mga March, nasa $90 per barrel na ho tayo. Pero ngayon, nasa 84 na naman ho tayo. Sana kung pwede, makababa pa ulit tayo ng 70 again, $US per barrel. Attorney, tuloy-tuloy na ba itong pagbaba? Hanggang kailan kayo ito? Huwag namang biglang bawi, ha? For the meantime, nandyan yung mga issues na yan ng economic slowdown ng US at saka ng China. Aasahan ho natin na
hindi ho talaga i-increase at i-increase ho ang ating price sa petroleum products. Okay, thank you so much, Director Abad, sa inyo pong panahon. Maraming salamat po.